Ang Rusi ay masasabi natin na isang successful motorcycle company dito sa Pilipinas. Patunay dyan ang halos libo-libo nilang branch nationwide. Dahil kahit saan ka man dako ng Pilipinas ay may Rusi motorcycle dealer ka maaasahan na siguradong di lang affordable ang hatid nito kung hindi maasahan mo din sa tatag at tibay ng mga motor nila. Tulad ng Rusi Surf 125 ay ito ang masasabi ko na mas magandang bilhin kung ikukumpara natin sa ibang non-Japanese brand motorcycle. Dahil sa pyesa ay di ka mahihirapan humanap nito dahil halos katulad o kasukat niya ang Honda Wave when it comes to parts and replacement. At pagdating naman sa abilidad nito ay di rin papahuli na talagang masasabi natin na sulit ang pera pag ito ang binili mo. Wag na natin patagalin, samahan nyo kung ikutan ang motor na ito at malaman kung ano-ano pa ang meron sa motor na ito. Samahan na rin natin ang updated price regarding cash and installment via Rusi Masinloc, Zambales branch. Welcome to Haji Motovlogs and this is Rusi Surf 125. Let's go! Ayan, Rusi Surf 125 ang ating ibibida ngayon sa video na ito. Okay, dito na naman tayo para mag-walkthrough mga idol sa Rusi Masinloc Inobol. So, ano nga bang meron dito? Halina't silipin natin. Let's go. So, unahin natin sa kanyang front design. Siyempre, makikita natin na mukha siyang wave style talaga na affordable na wave style. Kung makikita nyo, wave style siya or Honda wave style siya. So, ibig sabihin, lahat ng pyesa niya, or mostly pyesa niya, sabihin na natin 70%, lahat ng pyesa niya, 70 or 60%, is pwede mong ilagay rito. So, magmula throttle cable, carburetor, shock, gulong, sabihin na natin itong mga buttons. So, pwede mo siyang ilagay dito mga idol, no? Mas okay itong bilihin kasi available ang mga pyesa nito. But, di ko naman sinasabi na sirain to. Ang sinasabi ko lang, meron siyang replacement just in case na meron siyang dapat palitan. So, ito na ang Rusi Surf 125. Mas malakas na hatak, 125cc mga idol. Okay, ang kagandahan dito sa headlight niya, dito sa position niya, is nasa kanyang handle. Kasi sumusunod ito sa galaw kung saan ka man liliko. Mas safe po siya, lalo na sa gabi. Okay, so good. Ang ginamit dito mga idol is halogen lamp. And then, dito naman sa kanyang baba, signal lights. Pero ang ginamit dito is LED. 1, 2, 3, 4, 5 LED po ang ginamit niya dito. Okay? Solid yan. Tapos meron po siyang parang kidlat dito or kidlat style ng daytime running light. Okay? May minimal logo na Rusi dito sa kanyang harapan at meron dalawang tornilyo na pwede mong lagyan ng accessories na ilaw. Okay? So dito naman sa harapan niya, meron po siyang minimal decals na kulay gray or gunpowder metallic. Tapos meron po siyang neon green. So parang pansinin talaga sa daan yung gatong design or kulay ng decals. Okay? Tapos may mga triangle pang design dito na maliliit. Okay? Then pagdating naman sa kanyang kulay, solid na black. Lahat po siya black. And then meron po siya ditong available na red, pink. Then, pagdating naman sa kanyang fairies, ang masasabi ko mga idol, solid, matigas. Okay. Sa gilid naman niya, ayan, makikita natin na meron siyang continual Rusi na decals dito na may green linings or neon green linings siya. Meron rin siyang R-box or Rusi box. Meron siyang Surf, which is yung model niya, Rusi 125. Para siyang faded, pero ang ganda, ayos. Meron din siyang mga minimal na triangle. Okay? So, ganun yung design niya. Ang ganda. Same din ang gilid niya sa kabila. Parehas lang. Then, telescopic port ang ginagamit niya dito sa harapan with wavy disc brake and dual piston caliper. Tapos, mags type po ang ginamit niya with 2.50 by 17 ang kanyang gulong. Tube type po siya at ang tatak ng kanyang gulong is Rusi. Okay, biro lang. Yonsing.
Dito naman ay gumagamit po siya ng ordinary bulb, then peanut bulb para sa kanyang signal light sa likod. Then nandito pa rin ang kanyang sabot-sabot lang na plate. So meron siyang warning sign or hazard sign, whatever. Then Rusi logo dito sa kanyang back fender. Then solid din ang kanyang ginamit dito sa back fender. Okay, yung back fender niya is pa ganun, hindi pa ganyan. Ayos sa mga touch putik. At dito naman sa likod, siyempre, gumagamit po siya ng dual shock absorber with drum brake. Okay? Na may mags type din ang kanyang spokes, then 2.75-17 naman ang kanyang gulong. Yuangshin po ang kanyang tatak at tube type pa rin po siya. Dito naman sa kanyang gilid ay meron siyang cover na metallic na chrome metallic plated. Okay? So ang ganda din ng kanyang muffler dito, black with parang naka-imbus na Rusi then Euro 3. O nga pala to, si Sir is Euro 3 compliant na po. Ibig sabihin, mas malinis na emission ang nilalabas na usok ng makina nito. So, very eco-friendly na po ito. Meron po siyang pillion footrest with rubber. Yan, simpleng rubber. Okay, ito yung kickstarter niya, just in case na malobatan ng baterya ang iyong motor, sa simpleng pagpadyak lang is mapapandar mo na ito. Okay? Ito ang kanyang rider footrest. Then ito naman ang kanyang pedal para sa brake ng likod. At sa kabilang gilid naman mga idol, ito yung kanyang shifter with 4-speed manual shifter. Then ito yung plus and minus. And then ito yung kanyang side stand at ito naman ang kanyang center stand. Okay? So dito naman ang ginagamit niya is chain drive. Okay, with sprocket and engine sprocket para doon. Then meron po rin siyang minimal logo na MT125, meaning Manny Pacquiao. Joke lang. At dumako naman tayo sa kanyang itaas mga idol. Ito na ang kanyang handle. At unahin natin ang kanyang buttons na meron po siyang high and low, horn, and signal lights. Tapos nandito kanyang choke. Okay? Okay, on and off switch ng kanyang headlight. Tapos ito ang kanyang electric starter na iba ang kanyang kulay, red. Yan. Meron ka ng electric starter, meron ka pang kick starter. Okay, pagdating naman sa kanyang ginamit na handle grip, rubber. Rubber po siya mga idol. Tapos meron po siyang design dito na parang pangkapit din siya, no? Ito, same as dito. Okay? Ito ang kanyang throttle control with brake lever para sa kanyang unahan. Okay? Tapos dito naman tayo sa kanyang panel. Ito ang pinakagusto ko kay Rusi. Nag-improve na siya pagdating sa mga added features or mga features na makikita mo lang sa ibang brand or mas mataas na brand, kumbaga. Tapos ito, parang nakikita ko sa mga aftermarket, 'di ba? Parang manual to dati, tapos bibili ka ng mga aftermarket, parang ito 'yon. So, ang kagandahan dito, hindi ko lang mapakita, kagandahan dito nakita ko na to, yung interface nito napakaganda, solid. Para siyang EFT. Kahit matirik ang araw, kitang-kita mo ang odometer, speedometer reader niya. Okay? Tapos nandito yung 1, 2, 3, 4 gear shifter. Then, di mawawala syempre ang kanyang logo na Rusi. At syempre, pagdating sa durability, no? Ayan, makikita mo. QC Pass po siya. Ayan, hindi naman inimbento ni Rusi yan. So, pag bumili kayo ng Rusi, talagang alam mo ng subok at matibay kahit sa mababang presyo. Okay? So, dito naman tayo sa baba mga idol, no? Ito ang kanyang ignition na gumagamit ng simpleng lock, simpleng igniter. So, meron po siyang push lock, then on and off switch. Okay? Safe na rin niya kasi may push lock po siya. Tapos yung key niya, ganda, solid. Okay, dito naman tayo sa kanyang upuan. Synthetic leather na magaspang, di po siya yung makinis. At di rin po siya yung kalmot po sa attraction. Tapos meron po siyang logo rin ng R, which means Rusi Motorcycle. Okay, meron din po siya sa gilid. Sa rider seat ay makapal ang foam. Sa kanyang pillion ay makapal din mga idol. Dito naman tayo sa kanyang under seat compartment mga idol is napaka-solid. Hindi naman siya malaki, hindi naman siya maliit. Saktong-sakto. Tapos ang kagandahan dito, meron po siyang helmet hook, oh. Yan, oh.
Ayan o, safe ang helmet mo dito pag dito mo nilagay. Hindi siya plastic mga idols. Tapos dito naman mga idol is yung gas tank niya. Okay, yung gas tank niya nandito. Pagdating sa kanyang makina, ito ay merong kargadong 125cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves. At ito ay gumagamit ng air-cooled para sa kanyang cooling system. Sa kanyang fuel system, ito ay gumagamit ng karburador na mas madaling i-maintenance o i-repair kung kinakailangan, at ito ay may average para sa kanyang mileage na 55 to 60 km per liter. Kung usapang performance naman, ito ay merong average na maximum power na 9.5 horsepower at 7,500 RPM at peak of torque na 9.6 Nm at 6,500 RPM. At kaya daw umabot sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed, ayon yan sa mga user nito. At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height at weight, kung pasok ba ito sa merong average height and weight na Pinoy. At para sa reference nyo mga idol, nagbabalik ang fresh na fresh at poging-pogi na si James Red. Kaya po siya James Red ay naka-red po siya. At bago pa kayo makornehan sa joke ko mga idol, siya po ay merong height na 5'4" in height. Kita nyo naman na abot ng 2 paa niya ang floor. Although nakatingkayad na po ito, pero highly recommended po ito sa mga 5'3" pataas. Sa handling position and legroom nito ay comfort and relax ang hatid nito kahit sa mga long ride at sa mga daily use. At malawak din ang legroom nito na kahit malaki ang bias pero maliit ang paltak ay nothing to worry na bumangga ang manubela sa tuhod mo. At sa gang nito na merong kilo lamang na 104 kg ay basic magmaniobra, mapa-reverse o forward man yan. Kahit si James Red ay nasa 58 kilo na may macheting pangangatawan, ay highly recommended din ito sa lady riders. At pagdating naman sa presyo nito ni Rusi Surf 125, ito ang updated price niya with regards sa cash and installment mga idol. Ang cash niya is 44,500 at para naman sa installment, wala po siyang down payment. Meron lang siyang monthly installment para sa 3 years na 1,925 at may rebate po siyang 300 pag maaga kang magbayad is nasa 1,625 na lang ang babayaran mo mga idol, okay? Kaya punta na kayo sa mga lapit na Rusi outlet sa inyong lugar, okay? At dyan matatapos ang video mga idol, at ang komento ko lang sa motor na ito at sa tatak na Rusi ay simple lang mga idol. Paano na kung wala ang Rusi? Paano na kung sa mga hikahos tulad ko na di afford ang mga leading brand o Japan brand? Kaya buti na lang nandyan si Rusi na always maasahan sa oras ng kagipitan at sa oras ng pagka-short ng budget. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit nga ba ang motor na Rusi at motor na ito o hindi? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. Para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.